Magandang umaga po muli sa mga gilo kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atyong at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para maghatid ng mga tamang kaalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos ba o wala. Dahil dito, ito ay ating advokasya o katungkulan na ibahagi ang mga kaalaman na ito para makasiguro tayo na ang ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga mapagsamantalang organisadong simbahan o mga pekeng grupo ng relihiyon, lalo na ang ating mga kabataan na walang kamuwang-muwang tungkol sa mga scammer na ito. At sa gayon, sila ay makaiwas at magkaroon ng balansing karunungan at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Sa episode nito, pag-uusapan natin ang argumento ng mitolohika o argumento ng kababalaghan o ang comics manifestation. Ito ay tumutukoy sa isang uri ng pangangatwiran na nagsasalad na kung ang Biblia ay may mga elemento ng mitolohiya, alamat o kwentong tradisyonal, may tuturing ba natin na ang libro na ito ay gawa ng Diyos o isang kwentong kutsero lamang na gawa ng tao? Sa kasaysayan ng literatura, alam natin na ang isang libro na may mga mystical na mga elemento, kagaya ng tikbalang, duwende, halimaw, aswang, kapre, mga hayop na nagsasalita, sirena, unicorns, dragon, diwata, multo, at mga Diyos at Diyosa, ito ay ating tinuturing na isang aklat na fiksyonal o katang-isip lamang. Kagaya ng konteksto ng comics, kadalasan ang mga bida sa comics ay may mga taglay na superpowers, nagbabago ang anyo, mga mahiwagang kapangyarihan, at mga di kapanipaniwalang mga katangian. Kadalasan ang bida sa comics ay may kakayahang iligtas ang mga taong inaapi mula sa isang masama o grupo ng masasama na tao. Malimit, ang bida na ito ay mula sa propesiya ng isang propeta na humuhula na siya ay magiging tagapagligtas na may pangkaraniwang kapangyarihan na susugpo sa lahat ng kasamaan sa mundo. At kung may bida naman, mayroon din kontrabida. Ang kontrabida naman na ito ay kaaway ng bida. At sa uli, ang ng istorya, mula sa pagsisikap ng bida, ang kabutihan ay magtatagumpay. Ang ganitong klaseng istorya na may bida, may superpowers, may mga mahiwagang katangian, may mga mystical na hayop o tao, at may mga kaaway, ay karaniwang matatagpuan sa mga fiksyonal na libro. Ang Biblia ay isang fiksyonal na libro rin. Ito ay balot din ng mga pangkaraniwang karakter at kababalaghan. Ang bida dito sa Biblia ay si Jesus at ang Diyos. Sila ang sasalba sa sanlibutan. Sila ay may mga taglay na superpowers din. Nagbabago ang anyo, may mga mahiwagang kapangyarihan, at mga di kapanipaniwalang mga katangian. Sila ay nakatira sa malayong lugar, na tawag ay ang langit. May libo-libong legion ng mga puting anghel na may mga espada at damit ng panggera, at nakasakay sa puting lumilipad na kabayo. Ang mga kontrabida naman dito ay si Satanas at ang kanyang sariling grupo ng mga itim na anghel. Sa istorya nito, makikita natin na ang mga iba't ibang mga mystical na nilalang na may kanya-kanyang sariling kahiwagaan kagaya ng ahas na nagsasalita ay nasa sa loob din ng istorya. Ngayon, kung ang Biblia ay isang fiksyonal na aklat, ibig sabihin, ang laman nito ay hindi mga totoo. Pero karamihan sa mga naniniwala sa Diyos ay nagsasaad na ang mga istorya sa Biblia ay pawang mga metaphor lamang, simbolo, talinhaga o parabola. Kung ang mga mystical na elemento nito ay mga alegorya lamang, ibig sabihin na ang ahas na nagsasalita na kumausap kina Adan at Eva sa Garden ng Eden ay isang metaphor din. Kung ganon, ibig sabihin yung ahas, si Eva, si Adan at ang
Garden ng Eden ay mga hindi totoo din. Ngayon, kung ang mga ito ay mga metaphor, ibig sabihin, hindi rin totoo ang original sin. Kung hindi totoo ang original na kasalanan, para saan pa ang pagpako at pagkamatay ni Kristo sa krus? Kung hindi totoo ang ahas na nagsasalita, ang tao ay walang original na kasalanan. Kung totoo naman na may ahas na nagsasalita, ito ay malabong mangyari dahil wala naman ang isang ahas ay walang vocal cords. Sa Ebanghelyo ni Tomas, nang si Jesus ay bata pa, kinikwento dito na ang bata pa si Jesus, gumawa siya ng isang ibong laruan mula sa putik. Tapos ito ay naging buhay. Dito rin sa Ebanghelyo, si Jesus ay pumatay ng isang kalaro dahil ang bata ay aksidenteng nabunggo niya at ang karo na pinaglagyan ng bata ay pinahaba niya sa pamamagitan ng salamangka. Ang pangatlo naman ay nang ginawa niyang mga baboy ang mga kalaro niya at ang mga nanay naman ng mga ito ay binulog niya. Ang istorya sa ibon ay makikita rin sa Quran ng Islam. Ngayon, kung ito ay isang metaphor lamang, ibig sabihin hindi ito totoo at okay lang pumatay ng kalaro dahil ang metaphor ay nagbibigay ng isang moral lesson. Ang pagpatay ay isang moral na gawain base sa Biblia. Kung ito naman ay hindi metaphor at ito ay totoo, ibig sabihin na si Kristo na pinapaniwalaan ng Diyos ay isang masamang nilalang na di dapat parangalan bilang isang Diyos. Ngayon, bukod sa mga mystical na linikha ng ating nabanggit, may mga bagay din na hindi kapanipaniwala sa Biblia na kinopya sa ibang mitolohiya na galing sa ibang kultura ng ibang lahi. Kagaya ng ang 7 araw ng paglikas sa Genesis ay ginaya din sa mga sinaunang mitolohiya tulad ng Enuma Elish. Ang kwento ng arko ni Noah ay may katumbas din tulad ng epiko ni Gilgamesh. Ang pagsilang ng Misaya na kibinabalyangan ng banal na interbasyon ng mga himala ay may kahintulad din halos sa mga sinaunang mitolohiya ng Sumerian, ng Ehipto, ng Griego, ng Romano at ng Kananeo. Ang Pilipinas din ay may mga sariling mitolohiya, alamat at tradisyonal na mga istorya, kagaya ng istorya kung saan galing ang mga bituin at buwan. Base sa alamat natin, ang buwan at bituin daw ay galing sa suklay at perlas na inilagay sa ibabaw noon na ang ulap ay mababa. Ang mga unang tao noon ay nagbabayo ng kanilang inaanin na palay, habang ang mga tao noon ay nagbabayo sa kanilang inaanin na palay. Ang ulap ay tumaas ng tumaas kasama suklay at perlas at ito ang naging bituin at buwan. Meron din tayong mga kwento ng kuneho at pagong at si Juan Tamad at ang mga limango ay pawang mga kwentong tradisyonal din na naghahayag ng simbolismo, personifikasyon o moral na aralin. Si Darna, Captain Barbel, Jezebel naman ay mga istoryang nagpapahiwatig ng isip ng tao ay may kakayang gumawa ng mga nilalang na makapangyarihan sa lahat, may superpowers at pagligtas ng buong mundo. Ang Pilipinas ay may sarili ding grupo ng mga Diyos at Diyosa at kwento ng paglikha. Ayon sa ating alamat, ang mundo ay nilikha ng mga Diyos na sina Bathala at Amihan. Si Bathala ang kataas-taasang Diyos, ang lumikha ng sanlibutan at lahat ng bagay sa mundo at kapaligiran. Si Amihan naman ang Diyos ng kapayapaan na anyong ibon. So hindi siya ahas, kundi ibon, na tumuka sa isang kawayan kung saan lumabas naman sina Malakas, ang unang lalaki, at si Maganda, ang unang babae. Si Bathala ay may asawa at mga anak din. Si Mayari, ang ibig sabihin ng bibuan, si Tala, ang ibig sabihin ay bituin, at may mga kasama rin silang ibang mga Diyos, kagaya ni Apolaki, yung araw, Lihangin, yung hangin, at Magbabaya, yung kalikasan.
Dito ipinapakita natin ng ating mga ninuno ay meron ding istorya ng paglikha at meron ding grupo o panteon ng mga Diyos. Makikita rin natin dito na ang mga pangalan ng mga Diyos natin ay angkop din sa ating kultura at pananalita. Kagaya sa ibang bansa, may sarili din sila mga Diyos na angkop din sa kanilang kultura at pananalita, gaya ng Buddha sa China, Brahma sa India, Kami sa Japan, Yahweh sa Israel, at Bathala sa Pilipinas. Dito pinapakita natin ang ideya ng Diyos ay isang proseso ng pag-iisip na kayang likhain ayon sa kultura, lahi at bansa na kinagisnan. Siya nga pala, ang Biblia ay 43% na kwento, 33% na tula, at 24% na panulat. Ito ay iba-ibang literatura na may iba't ibang kwento ng iba't ibang sinaunang mga tao na halos 99% noon ay hindi nakapag-aral o tumuntun man lang sa isang eskwelahan. Kaya halos ng kanilang kaalaman ay galing lamang sa pagsalin-salin ng mga kwento na kanilang naririnig o nalalaman. Ito ay parang chismis. Ang tawag dito ay oral tradition. Sa lahat ng mga tao sa Biblia na konektado kay Jesus na nakapag-aral ay si Matthew lamang. Siya ay nakapag-aral ng formal sa eskwelahan. Kung gusto nyo pa malaman ang 50 halimbawa ng mga kwentong comics sa Biblia, puntahan nyo na lang po ang ating website. Doon mapapag-aralan nyo iba-ibang klaseng mga istorya kagaya ng pader na nagsusulat mag-isa o donkey na nagsasalita at iba pa. Dito sa episode na ito, pinatunayan natin ang mga mythical na mga nilalang at pimbihirang mga kwento sa Biblia ay hindi pwedeng maging mga metaphor o simbolismo lamang sa kadahilanan ng istorya sa Biblia ay magiging di ka panipaniwala o magkokontrahan sa bawat isa gaya ng original scene sa ating halimbawa. Kung ito ay pawang hindi metaphor naman, ang mga mythical na elemento ng Biblia ay mahirap paniwalaan dahil lahat ng mga ito ay hindi umiiral o nag-i-exist sa tunay na buhay. Sa susunod naman na episode, pag-uusapan naman natin ang argumento kung totoo bang si Kristo ang pinako sa krus, kung totoo bang namatay si Kristo sa krus, o totoo bang hinimatay lamang si Kristo sa krus. Kung gusto niyo uli pakinggan ang mga ebidensya naman labang kay Kristo sa Biblia, sa Diyos, sa simbahan, lahat ng mga ebidensya na magpapatunay na walang Diyos, may listahan po tayo sa ibaba. Basahin nyo lang po at puntahan po at pakinggan nyo po nang sana'y maunawaan nyo. Doon po sa aking mga tagapagkinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga videos ko, maraming salamat sa inyo lahat. Dahil sa inyo, pwede tayo maging daan na ituwid ang mga mali, nagbigay ng balanseng edukasyon, magpalawak ng tamang kaalaman, at maging boses ng ating adhikain para mapaunlad ang ating mga mamayan at ating bansang Pilipinas. Karamihan sa ating mga pinag-aralan ay galing sa Amerika. Dapat naman minsan tayo ay maging nasyonalista at lumikha ng sariling ating na tinatawag na gawang atin, gawang Pilipinas. Kaya sa uli ng ating talakayan, ito po uli ang inyong mga atyo na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maginhawa, maligaya, at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyo lahat. Ito po muli ay yung channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po uli sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat.